So welcome back, it's me again, Mikong Moto Farm. So sa ating video ngayon Kamoto Farm ay ipapakita ko po sa inyo yung pagpitas natin ng sigarilyas. Yung pangalawang pitas na natin to Kamoto Farm. Nakapitas na po tayo nung una, pero 10 kilo lang yung napitas natin nung una. So ngayon pangalawang pitas natin Kamoto Farm. Baka sakaling mas marami na yung ating mapipitas. So yung tanim nating mga sigarilyas Kamoto Farm ay mga nasa humigit or kumulang na 1,000 trellis Kamoto Farm yung ating nailagay na trellis. So ibig sabihin kada puno dalawang buto yung ating linalagay. So yung tanim natin na sigarilyas Kamoto Farm ay natanim ko po noong buwan ng September Kamoto Farm. So nandito na tayo sa ating mga tanim na sigarilyas Kamoto Farm. Ayan, nasa likod ko po. Papakita natin yung mga bunga mamaya. So hindi pa siya masyadong umusbong Kamoto Farm dahil late tayo nagtanim ngayon ng sigarilyas. So pag kumapal po yan, mas lalo pong dadami yung bunga. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para nakaabang ka lagi sa mga susunod na video Kamoto Farm. So magpipitas na tayo Kamoto Farm, let's go! Panoorin nyo Kamoto Farm yung video ito hanggang matapos at matutungan nyo yung ating paglagay, paglagay sa supot at malalaman natin kung magkano yung presyo Kamoto Farm. Ayan Kamoto Farm, iikutin muna natin. Ganyan po yung kanyang bunga, kalalaki at kahaba Kamoto Farm. So yan. At kung yung mga naghahanap po ng buto, may yaroon pa tayong butong binebenta sa Shopee Kamoto Farm. So yan. Ilalagay ko na lang po yung link Kamoto Farm para makabili po kayo, maka-avail kayo ng buto. So ganyan po kahaba Kamoto Farm. Yan. Kutin muna natin Kamoto Farm. Ganyan po karaming mamunga yung ating sigarilyas Kamoto Farm. Yan. Yung pagpipitas natin dito Kamoto Farm ay piliin na lang po muna natin yung mga malalaki o yung mga mahahaba. Iwan muna natin yung mga maliliit pa. So gaya nito Kamoto Farm, wag muna nating pitasin. So yung malalaki lang muna yung ating pipitasin Kamoto Farm, gaya ng mga yan. Ayan. So sabi ko nga hindi pa siya masyadong nagsanga or di pa kumapal. So ganyan pa lang yung kanyang pamumunga. Pero pag kumapal na to Kamoto Farm, mas marami pa yung ibubunga niyan. So ganyan. Sa mga nagtatanong Kamoto Farm na kung ano yung variety ng aking buto na tinatanim at binebenta, ay wala po kong ideya kung ano pong buto kung anong breed itong aking tinatanim at binebenta dahil po nung una ay binili ko lang din po ito sa amin yung buto nito Kamoto Farm, pero sure ako na hindi po siya native pure kasi po mahahaba talaga yung bunga Kamoto Farm. At ang kagandahan nito Kamoto Farm, pwede pong ulit-ulitin yung kanyang buto na itanim. So yan. Napakaganda po yung pagtatanim ng sigarilyas Kamoto Farm dahil hindi po siya masyadong maasikaso gaya po ng ibang crops. So ito Kamoto Farm, pag tinanim mo,
Pagka tumubo na siya, ay ang pinakamahirap lang na trabaho nito Kamoto Farm ay yung maglagay ng trellis. So ito lang Kamoto Farm yung mahirap dito. So marami pong namatay dito sa mga tanim kong ito Kamoto Farm dahil nung nagtanim ako Kamoto Farm ay kalakasan pa rin ng ulan dito sa amin. Ayan Kamoto Farm. So tignan nyo Kamoto Farm kung gaano kalaki. Parang 17 inches na yata. Or 16 inches, ganyan siya kahaba Kamoto Farm. So eto Kamoto Farm yung napitas natin dito sa isang part na to. Ayan. So susunod na dito sa kabila. Ayan. So nung una Kamoto Farm yung presyo ng sigarilyas nung unang pitas ko Kamoto Farm ay napakamura. Grabe. Yung mura niya Kamoto Farm 10 pesos lang nung una. So araw-araw naman nag-iiba yung presyo. So sana tumaas na yung presyo para makabawi naman tayo Kamoto Farm sa ating mga pagod at gastos, di ba? So pag namunga to ng marami Kamoto Farm ay nakakatuwa po yung mamitas. So ganyan. Habang kumakapal yung dahon, dumadami yung sanga, dumadami rin yung bunga.
So yung pinaka maraming binubunga nito Kamoto Farm, bawat puno, yung pinakamarami ay umaabot ng 15 to 25 na bunga yung mapipitas nyo. Kada pitas po yun, Kamoto Farm. So yun yung pinakamaraming bunga nun, yung peak period nya. So pag naabot na yung Kamoto Farm, gaya ng sabi ko sa mga nauna nating video, pag naabot na niya yung maximum na dami na napipitas mo, ay pababa na ng pababa o paunti na ng pakunti yung mapipitas mo Kamoto Farm. So matagal pa naman Kamoto Farm. So yung sigarilyas sa Kamoto Farm ay mapipitasan natin ng mag-uumpisa ng December, January, February, March, April. So umaabot siya ng April Kamoto Farm na pinipitasan mo. Pag nagumpisa ng umulan, tumitigil na to sa pagbunga Kamoto Farm. So may napitas na tayo dito Kamoto Farm. Yan. Hindi pa natin natapos, malapit na mapuno yung sako ng feeds Kamoto Farm. So nasa pangalawang part pa lang tayo Kamoto Farm. Hindi pa natin tapos. So tuloy natin Kamoto Farm. Ito Kamoto Farm, daming bunga mula sa taas. Ayan. Ayan. Oh, daming bunga Kamoto Farm. So ito yung napitas natin Kamoto Farm. May 33 kilos. So dadalhin na natin doon sa pagbebentahan natin. At matanong natin kung magkano yung presyo Kamoto Farm kada kilo. So yan yung napitas natin. Marami na silang nabili. So darating pa yung iba mamaya. So ayun Kamoto Farm, na-deliver na natin yung ating mga sigarilyas doon sa ating buyer. So yung presyo ngayon Kamoto Farm ay 17 pesos daw per kilo. So hanggang dito na lang ulit yung video natin Kamoto Farm, at maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, at sa mga bago pa lang sa aking channel, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel, Miko Moto Farm. And now Miko Moto Farm signing off. Bye.